Okay, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at puri ng Panginoon sa magang ito sapagkat muli tayong darako sa kanyang salita at nawa ang salita niya ang kumilos sa ating mga buhay. Okay, hanapin natin ang 1 Peter chapter 1 sa ating mga Biblia. At tatalakayin natin ang may kaugnayan po sa mga frontliners. Frontliners po, alam natin na ito'y mga key people o key workers na naatasan, tinawag upang magbigay ng espesyal na paglilingkod para sa iba. Frontliners, maaari itong mangyari sa atin, maaaring sa iba't ibang paraan. Tayo po ay nakapaglilingkod sa ibang tao sa pamagitan ng pag-aakay natin sa gawain o sa pakikinig ng salita ng Panginoon, o di kaya tayo po ay mga nangangaral, babahagi, nagsishare ng gospel sa ibang tao para sila'y makarinig ng katotohanan at ang katotohanan siya makapagpapalaya sa kanila. So, maaari kang maging frontliners. Now, frontliners sa ating panahon, itinuturing itong mga bayani dahil sa kalagayan nating pandemic. Sila'y mga nagbuwis ng kani-kanilang mga buhay para sa kapakanan ng ibang tao. Nakakalungkot nga lamang kung paano silang itrato ng ibang mga tao na hindi nila na-appreciate ang kanilang serbisyo, ang kanilang sakripisyo, kung paanong itinalaga ang kanilang buhay doon sa mga may karamdaman. Pinagtitisa nila ito, pinagtsatsaga nila ito, inaalaga nila ito, doon na sila kumakain, doon na sila nakatira, alang-alang po sa kapakanan ng ibang tao. Ngunit hindi ito na-appreciate ng marami. Mayroong discrimination. At hindi nila nalalaman na marami na sa kanilang namamatay. At sa ating panahon ngayon, tila parang nakakalimutan na ang ating mga frontliners, ang ating mga doctors, mga nurses, at iba't iba pang nasa medical team. Medyo nakakalimutan na. At hindi na nakikita kung paanong sakripisyo ang kanilang ginagawa. Alam nyo itong frontliners sa ating panahon, mga kapatid, ito'y eksaktong paglalarawan sa atin ng mga Kristiyano. May mga tinawag at itinalaga ang Diyos para maglingkod sa Kanya alang-alang hindi sa kanilang sarili kundi para sa ibang tao, para sa atin. Sila ay manag-alay ng panahon at buhay para sa paglilingkod. Hindi para sa kanilang sarili kundi para sa mga taong darating o sa mga taong sa hinaharap. Nakakalungkot nga lamang kung paano natin sila itrato pagkatapos ng lahat ng kanilang sakripisyo. Isipin nyo na lamang kung paano kayo naging Kristiyano. Hindi kayo automatic na naging Kristiyano nung kayo isilang. Hindi ito generic, hindi ito lahi, at hindi rin ito minamana ang pagiging Kristiyano. Hindi dahil dinadala ka ng nanay mo o magulang mo sa simbahan, ikaw'y Kristiyano na. Hindi rin dahil naging leader ka ng choir, naging leader ka ng youth, o ano pa mang mga aktibidad sa iglesia, ikaw ay Kristiyano na. Naging Kristiyano ka lamang noong sandaling maunawaan mo ang katotohanang ipinapahayag na salita ng Diyos sa preaching ng mga frontliners. Kaya ngayong umaga, nais kong tignan natin ang dalawang bahagi sa tatalakay nating paksa o mensahe na makikita natin sa 1 Peter chapter 1. Basahin natin ang verse 10 hanggang 12. 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Ganito po ang pagkakasabi. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao sa kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo. Sa mga bagay na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Ito ang mabuting balita
ng Diyos at nais kong humingi tayo ng tulong sa Diyos upang ang mga katotohanang naririto ay maisa puso natin at ilagay natin sa ating isipan at tayo tumanaw ng dakilang pasasalamat sa mga naunang mananampalatayang nag-alay ng buhay para makarating sa atin ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Opo Panginoon, tunay na kami po ay naging pagpapala at kami po ay naging mahalaga sa iyong paningin, hindi dahil po sa aming pong kabutihan, hindi dahil sa aming pong kakayanan, kundi dahil po sa iyong biyaya na ito'y pinagtiisan, pinagsikapan ng mga naunang tao na ito'y kanilang i-preserve hanggang sa makarating sa aming panahon. Ito po ay kanila pong ibinahagi hanggang sa amin upang kami mamulat sa katotohanan. Maraming salamat po Ama sa mga frontliners, spiritual frontliners ninyo na inyong tinawag at tinilaga upang i-preserve ang mabuting balita ng kaligtasan. Nawa ito po'y aming mapanghawakan ngayon at maibahagi din namin, makapamuhay din kaming frontliner sa aming panahon. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now dito po sa ating pag-aaral, gaya na sinabi ko, dalawang bahagi po ang ating pong tatalakayin dito. Una, balikan natin ang settings, ang likuran ng kasaysayan. At ikalawa, kilalanin natin ang mga spiritual frontliners ng Diyos na nag-alay ng kanilang buhay para sa atin. Una, tignan natin ang likuran ng kasaysayan. Nakita natin nakaraan ang mga pagpapala ng mga hinirang ng Diyos. Mga dayuhan sa mundong ito, mga tinawag, hinirang, at sila po ay naligtas sa pamagitan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Sila'y ipinanganak na muli para sa isang buhay na pag-asa na sinasabi sa verse 3. At sila po ay iniligtas at sila po ay nasa mabuting kalagayan bilang mananampalataya para sa manang walang dungis at hindi kumukupas, na ito po ay iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kamay. Kanyang iniingatan ang ating manang ito. Kaya naman, bilang mananampalataya, taglay natin ang kagalakang hindi po kayang maipaliwanag kahit ano pang kalagay natin, anumang gulo ng ating sirkumstansya, ngunit ang kagalakang yun ay nananatili sa ating puso na hindi natin maipaliwanag. Kaya nakita natin na ang mga tunay na Kristiyano ay mga umiibig kay Kristo, naniniwala kay Kristo, nagagalak kay Kristo, tumatanggap kay Kristo, at ngayon naman naglilingkod o maglilingkod kay Kristo, hindi para sa sarili kundi para sa iba. Na may kasabihan po tayo mga kapatid, ang hindi lumilingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Napakalaga pong lingunin natin ang dakilang gawa ng Diyos sa buhay ng mga tinawag niya, mga nag-alay ng kanilang buhay sa mga pasakit upang maiparating lamang sa atin ang magandang balitang ito. Malagang balikan natin ang biyaya ng Diyos na ito kung paano tayo naligtas. Anong babalikan natin? Now, ayon po dito sa ating binasa, 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12, mayroon pong apat na characters, mayroon pong apat na grupo na makikita natin dito na mga tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa atin. Yan ang ating pong setting. Yan po ang background na ating pong tatalakay. Ngayon, ikalawang bahagi po ng ating pong paksa ay kilalanin natin ang mga spiritual frontliners ng Diyos. Spiritual frontliners ng Diyos. Sila po yung mga naglilingkod hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa atin. Una, ayon po sa teksto na ating binasa, tayo po'y pinaglingkuran ng mga propeta. Tayo'y pinaglingkuran ng mga propeta. Verse 10, tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti
ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Sila ang mga tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya para sa biyayang kaligtasang darating sa atin ngayon panahon. At ang sabi diyan, kanila itong siniyasat na masikap. Masikap nilang siniyasat ang kanilang mismong ipinapahayag. Sinisikap nila ito upang makita alin ba, sino ba si Kristo at paano siya mamamatay. Ang mabuting balitang ito ng kaligtasan ay hindi sila mapalagay, naiintriga sila, sapagkat hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Di ba't ito'y hamon din sa atin na dapat tayo magsiyasat ng ating kaligtasan din, ng ating sarili? Tayo ba'y nasa totoo na kaligtasan? Ako ba'y isang totoong ligtas? Kung ang mga propeta nga ay nagsiyasat at pinahalagaan nila ang salita ng Diyos na maunawaan nila ito, sino pa kaya tayo? At bakit naman sila nagsiyasat? Dahil sila po ay ikinilos ng banal na espiritu, hindi ng kanilang sariling bugso lamang. Sapagkat ang sabi nga sa 2 Peter chapter 1 verse 21, ganito ang pagkakasabi, sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sila po'y inudyukan ng banal na Espiritu, pero kanila pa rin siniyasat na maigi ang kanilang ipinapahayag. Banal na Espiritu ang nagpapatotoo din sa atin na tayo po'y mga anak ng Diyos. Kung matandaan natin ang Romans 8:16, ganito ang sinabi, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So ang banal na Espiritu mismo ang nagpapatotoo sa ating sarili na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya tiyakin natin ang ating pananampalataya. Ako nga ba'y totoong Kristiyano? Ako ba'y nasa tamang aral? Totoong aral ba ng Panginoon? Ang mabuting balita ba ang aking napakinggan? Ang siyang naunawaan ko upang ako'y magkaroon ng totoong panampalataya tungo sa kaligtasan? Ito po yung utos sa mga tao po na tila hindi pa nakikita ang kanilang sarili, nakitiyak nila. Ang sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Alam nyo, marami pong mga tao nagsusuri po ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang sariling mga gawa. Tinitignan nila kung marami silang natutulungan, kung marami silang napapakitang mabuti, kung sila'y mapagpakumbaba. Kung minsan, people are proud with their humility. Huwag tayo magtiwala sa tagal na nating pagiging Kristiyano na hindi natin sinusuri, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng banal na Espiritu mismo magpatotoo sa atin. Kundi ang ginagawa natin, nagpapatotoo tayo sa ating sariling kababaan. Now, hindi ibig sabihin kapag ikay may banal na Espiritu, alam mo na ang lahat. Hindi po. Sapagkat even those major prophets, ang mga dakilang propeta tulad ni Daniel, mababasa natin sa Daniel 7 na siya mismo ay nababagabag sa mga visions na kanyang nakita, sa mga revelations na ipinapakita ng Diyos sa kanya, nababagabag siya. At hindi lamang siya nababagabag, kundi nanlulumo pa, nangihina ang kanyang katawan sapagkat hindi niya gaanong maunawaan, hindi niya makita ang kahulugan nito sa kanilang kasalukuyan, yung pahayag ng Diyos. Makikita natin sa Daniel chapter 8 verse 26. Pero ang unawa ni Daniel na siya'y naglilingkod hindi sa kanilang sarili, kundi para sa atin na darating. Banal na Espiritu ang nag-udyok sa kanila na siya sa ating maigit masikap ang banal na salita.
dapat din tayo, kapag tayo po ay nagsiyasat ng ating sarili, ako ba ay namumuhay sa Espiritu? Ito ba'y udyok ng Diyos o udyok ng aking laman? Kahit dakilang propeta, hindi ligtas sa kalituhan, mga kapatid. Hindi nangangahulugan na ikaw ay may Espiritu, ay alam mo na ang lahat. Pero hindi ibig sabihin na pagdududahan natin ang salita ng Diyos, kundi hindi man natin maunawaan ang buong kasulatan, ngunit po, ito po ay karapat-dapat nating sampalatayanan. Sapagkat alam nating ang kabanal na kasulatan hindi maaring magkamali, hindi maaring magkaroon ng kapintasan. Now, biyaya ng Diyos na tayo po'y paglingkuran ng mga propeta. Tingnan nyo, sabi sa verse 10, again, tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa atin, darating sa inyo. Mga propeta ay nagsiyasat. Tayo po ay parang sinisimple-simple lang natin ang ating kaligtasan. Once you are saved, you're always saved. Hindi po ganon. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nag-uudyok sa atin upang magsiyasat sa ating pananampalataya. Biyaya po ng Diyos na tayo po'y paglingkuran ng mga propeta ng Diyos. Sino-sino mga propeta ng Diyos na akala natin ay wala tayong kaugnayan sa kanila? Well, magsimula tayo kay Moises, magsimula tayo kay Samuel, kay David, kay Isaias, kay Jeremias, kay Ezekiel, kay Daniel. Sila po yung mga taong nagbigay ng kanilang mga buhay sa maraming kaso, pero ibinigay pa rin ang kanilang mga buhay para i-preserve po ang salita ng Diyos na ito'y makarating sa atin, bagamat ang Diyos ang nagpipreserve, pero sila pong ginagamit upang makarating ito sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. So nakita natin kung gaano kalaga ang banal na kasulatan. Napakalaga po ito. Biyaya ng Diyos na tayo po'y paglingkuran ng mga propeta, paglingkuran ng mga heroes of faith. Kaya tinawag silang bayani ng pananampalataya. Sapagkat sila'y naglilingkod sa Diyos, hindi sa kanilang sarili, kundi para sa atin. Sila'y nagdusa ng labi sa paglilingkod sa Diyos. Paano sila nagdusa para sa atin? Kung ating babasahin sa Bagong Tipan, tignan nyo ang sabi sa Hebreo 11, verse 36 to 38. Ganito po ang pagkakasabi. Ang iba'y nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot ng balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi, na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. At ganun lang ang pagturing ng tao sa mga frontliners na ito. Mga kapatid, dapat nating tignang maigi sino tayo doon sa mga naglingkod para sa atin. Sila'y nililibak, binabato ng masasakit na salita hanggang ngayon. Nararanasan ba ito ng mga paghamak na ginagawa ng mga tao noon sa modernong mga ngaral ng Diyos ngayon? Nangyayari yan. Nangyayari po yung mga masasakit na pambabato ng mga salita ng mga hindi mananampalataya, maging ng mga mananampalataya. Sa inyong lugar, mayroong discrimination. Even inside the church, there is discrimination. Anong pahiwatig nito sa atin, mga kapatid, kung ating tutuusin? Tayo po ay mga espesyal na tao na sa mata ng Diyos. Pinaglingkuran tayo ng mga propeta. Tignan ang sabi, balikan natin ang context natin, 1 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 5. Ganito po ang pagkakasabi.
Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Kapangyarihan po ng Diyos ang nag-iingat ng pananampalatayang ito simula sa buhay ng mga propeta hanggang sa sumusunod, hanggang sa ito'y makarating sa atin at sa huling panahon. So pinaglilikuran tayo, pinagtiisan ng mga nauna sa atin. Dapat mo itong tanawin. Pero mayroon pang iba. Sino pa yung naglingkod sa atin? Naglingkod sa Diyos para sa atin. Ikalawa, tayo'y pinaglingkuran ng banal na Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 11. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao. Sino nagsiyasat? Mga propeta. Anong pagkatao si Kristo o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Sila po ay inspired by the Holy Spirit. Kaya sila po ay nagsisiyasat. Ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa kanila. Nang sabi diyan na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Banal na Espiritu po ang sumasa mga propeta. So banal na Espiritu ang nag-inspired upang ipahayag ang kamatayan ni Kristo sa lumang tipan pa lamang, na mga tao noon ay naligtas din sa pamagitan po ng kanilang pananampalataya mula sa biyaya ng Diyos, sapagkat ang lahat po ng simbolo, ang lahat po ng ginagawa noon ay tumutukoy sa darating na Kristo. Kaya sila mismo mga propeta ay nagpapahayag tungkol sa Ebanghelyo na sila'y ginagabayan ng banal na Espiritu. Ipinapahayag nila ang mga bagay na darating. Tulad ni David sa Psalms 22, kung ating babasahin kahit ang verse 1 lang, ganito ang sabi, ito'y tumutukoy kay Kristo. Diyos ko, bakit ako pinababayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? Hindi ba't ito'y salita ni Kristo? O Diyos ko, why hast thou forsaken me? Sa 6 and 7, ganito po kakasabi, ngunit ako'y uod at hindi tao, kinukutya ng mga tao at hinahamak ng bayan. Silang lahat na nakakita sa akin ay tinatawanan ako, nginungusuan nila ako, iiling-iling ang kanilang mga ulo. Hinahamak. Mismong si David ipinahayag ng mabuting balita, at maging si Isaiah sa Isaiah 53. Ganon din ang kanyang pagkakasabi. Isaiah 53 verse 3, simula sa verse 3, ganito ang sabi, siya'y hinamak at tinakwil ang mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, pinatay sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sino pong tinutukoy? Sino pinapangaral ng mga propeta sa kanilang kapanahunan ito? Si Jesucristo. At ito po ay para sa tao, maging sa atin ngayon. So banal na Espiritu nag-inspired para ipahayag ng mga propeta ang kamatayan ni Kristo. Banal na Espiritu rin na nag-inspired upang ipahayag ang kaluwalhatiang susunod sa kamatayan ni Kristo. Alam natin yon. Sa kanyang muling pagkabuhay. Psalm 16 verse 9, ganitong pagsabi, kaya't ang aking puso
masaya at nagagalak ang aking kaluluwa, ang akin namang katawan ay tatahang payapa, sapagat ang aking kaluluwa sa Sheol o sa libingan ay hindi mo iiwan. Nihahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. Iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman. Nakita natin, ito po ay tumutukoy at pinapayag din ang kaluwalhati, ang kasunod po ng kamatayan, ng pagdurusa. At maging sa pag-akyat at pag-upo ni Kristo sa langit ay pinahayag din sa Daniel chapter 7. Banal na Espiritu po ang kumasi sa kanila. Banal na Espiritu rin, ikatlo, ang nag-inspired sa mga propetang ito upang ipangaral ang Ebanghelyo. Balikan natin ang verse 12. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayoy ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo. So, ang banal na Espiritu pa rin ang siyang nag-inspired sa mga ngaral. Pangako rin ito ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, na sa kanya pong pag-alis ay isusugo ang banal na Espiritu upang ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa kanila pong pangangaral. Yung laman ng kanilang ipangangaral, banal na Espiritu ang magbibigay. Hindi po isip ng tao ang kukurin mo para ipangaral. Ganito ang sabi sa John 16 verse 13. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na darating. Sa pagsasaliksik at pagsisiyasat po ng salita ng Diyos, imposibleng walang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin at magsasabi ng kapayagang katotohanan na dapat nating tanggapin. Sapagkat ang salita ni Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. So gaya na sinabi ni Pablo sa Ephesians 3:5, sa naunang mga salinlahi ay hindi ito pinalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu po ang nagpahayag nito sa kanyang mga taong mga ngaral, apostol at mga propeta. Now, tingnan natin ang ibinunga ng paglilingkod ng banal na Espiritu na ito sa atin. Makikita natin na ang banal na Espiritu, siya po ang kumikilos sa buhay at pangangaral ng mga propeta. Tayo ay nagtamasa ng paglilingkod ng banal na Espiritu. Kaya nakita natin, hindi po basta tinutulugan ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Hindi basta natin tinutulugan ang pangangaral at hindi natin pwedeng gamitin din sa mga ngaral, gawin nating panangga ang pulpito para tayo ay makapag-offensa doon sa mga taong nasa ating harapan. Huwag nating gamiting covering para lang tayo ay makapanuligsa ng iba. Kundi gamitin natin ang banal na salita bilang inspired ng salita ng Diyos. Dahil dyan, sa banal na Espiritu, ang kanyang trabaho ay hawak natin sa ating mga kamay ngayon. Ito yung kumpletong revelation ng salita ng Diyos. Word of God. Ito po'y dahil po sa paglilingkod ng banal na Espiritu. Ito'y gawang pagbabanal sa atin ng banal na Espiritu na tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. Dito tayo pinapanganak na muli at dito tayo tinuturuan kung paanong mag-social distancing sa world upang tayo makapamuhay na banal. Balikan natin ang 1 Peter chapter 1 verse 2. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Yung pong layunin
ng banal na espiritu. Siya po ay frontliner na naglilingkod hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Pero, mayroon pang grupong dapat nating kilalanin at pasasalamatan. Pangatlong grupo po, sino po ito? Ang pangatlo po, tayo'y pinaglingkuran ng mga apostol. Tingnan nyo sa verse 12. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo. Yan po ang tungkol sa propeta. Sa mga bagay na ngayoy ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangangaral sa inyo ng Ebanghelyo. Yan po'y tumutukoy sa mga apostol at sa mga pastor at preachers sa ating panahon ngayon. Na sa pamamagitan ng Espiritu na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Tingnan niyo ang kataga, sa pamamagitan ng mga nangangaral sa inyo ng Ebanghelyo. Sino ba ang unang inutusan ng Diyos sa Great Commission? Ang mga apostol, mga disciples. Sino bang nangaral sa atin sa panahong ito? Oo, mga pastor, mga preachers, pero mula sa doktrina ng mga apostol. Kaya kung tawagin tayo, apostolic, under apostolic fathers tayo, apostolic church. Sapagkat ang ating pong itinuturo, ang ating pong tinatanggap at ipinamumuhay ay mula po sa doktrina at aral, pangangaral ng mga apostol. Mga apostol ang unang tumupad sa Great Commission. Sila ang mga unang inatasang mangaral para po sa atin, hindi lamang sa kanilang panahon, kundi para sa atin. Mark 16:15. Ganito po ang pagkakasabi. At sinabi niya sa kanila, ang sabi ng Panginoon ni Kristo sa mga apostol, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Pati sa atin, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Simula noon sa mga apostol, pagkatapos nito, nung sila po ay nilapastangan, pinarasan, pinagusig hanggang pinatay, isinalin sa lahat ng mga alagad sa kasalukuyan. Mga alagad, mga frontliners, abutin ang mundo, gawing mga alagad ang bawat bansa. Mga lingkod para tayo ay sumampalataya. Sila yung mga apostol. Ang sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 3 verse 5, ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo. Hindi tayo makasampalataya kung wala pong nangaral sa atin. Kung wala pong ebanghelyong isinulat ng mga apostol na siyang ibinahagi sa mga pastors and preachers upang ipangaral sa atin, hindi tayo pwede makasampalataya. Ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Yung po kahalagaan ng pakikinig ng salita ng Diyos Hindi po yung nangangaral, bagamat instrumento sila para tayo sumampalataya. Kaya ang sabi sa verse 7, kaya't walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Tingnan natin, ang Diyos talaga ang nagliligtas sa atin, pero hindi tayo maaaring maligtas kung hindi tayo makarinig ng pangangaral ng Ebanghelyo upang mamulat tayo sa katotohanan. Dapat natin silang pasalamatan. Dapat nating pasalamatan yung mga nangangaral. Si Pablo, maraming nagagalit kay Pablo sapagkat galit siya, matapang siya. Ang sabi, matapang ka lang kapag nakatalikod. Nagsasabi ng katotohanan si Pablo, hindi siya nagkukunwari. Kaysa magpakababang pagkukunwari na hindi totoo. Tingnan niyo ang sabi sa 1 Corinthians 3:21 hanggang 23. Kaya't huwag magmalaki ang sino man sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo o si Apollos,
o si Cephas, o sino mang pastor o preacher, o ang sanlibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o ang mga bagay na kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, lahat ay inyo. At kayo'y kay Kristo. Yan ang alalahanin natin. At si Kristo ay sa Diyos. Chapter 4 verse 1, kaya't ituring ninyo kami bilang mga lingkod ni Kristo. Ituring na mga lingkod. At hindi kinayayamutan. Hindi kinaiinisan. Lingkod at mga katiwala na mga hiwaga ng Diyos. Verse 5, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Kuminsan, si Pablo po, bakit po siya galit kumangaral? Dahil ang mga tao po'y mapagkunwari. Mga tao po'y nagsisinungaling. Mga nagsasabing Kristiyano, ngunit nagkakasala. Hindi natin pwedeng gamitan niya ng mahinaw na salita. Kailangan maramdaman nila ng kanilang ginagawa ay kasamaan at kasalanan. Frontliners, pinandidirihan sa kanilang sariling lugar at sa kanilang sariling sambayan kuminsan. Subalit salamat sa mga taong nagpupugay sa kanila. Nakakabagbag damdamin po doon po sa mga nagkasakit po ng COVID-19 na inalagaan magdamag maghapon ng mga frontliners, at sa biyaya ng Panginoon sila po ay naligtas at sila po ay nakalabas ng ospital. Nandun po ang kanila pong pasasalamat. Pinasasalamatan nila ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga lahat ng kumilos doon upang sila po'y paglingkuran. Nakakatuwang tignan, nakakapang lumo po sa puso na marami po ngayong hindi nagpapasalamat, hindi tumatanang ng loob doon sa mga naglingkod sa kanila upang sila'y makagapang sa tunay na buhay, kagalingan at maging sa kaligtasan. Mga kapatid, frontliners ng Panginoon. Maring hindi mo siya magustuhan, pero dapat mong pasalamatan. At pang-apat, mayroon pa na grupo na dapat nating tanawin at pasalamatan sapagkat tayo pinaglingkuran ng mga anghel ng Diyos. Anghel ng Diyos, verse 12. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. Huwag natin silang kalimutan, ang mga anghel, mga kapatid. Now, hindi ko sinasabi, bawat tao, kahit mga unbeliever, ay may sariling anghel. Hindi po yan. Hindi po biblical yan. Sapagkat ang Bible mismo nagpapatotoo na anghel mayroon din silang pinaglilingkuran. At malalaman natin. Sila'y hindi po dapat sinasamba gaya ng ginagawa ng iba. Sila po hindi nagpapasamba sa kanilang sarili. Sila po mga lingkod din ng Diyos tulad natin at para sa atin. Sino ang mga anghel? Ang sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 13 to 14. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi po binigyan ng ganong karangalan ng Panginoon ang sino mga anghel. Sapagkat, ang sabi sa 14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Sila po'y nasa banal na gawain. Tinawag sila at inatasan para sa banal na gawain. Anong gawain ito? Na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Ang mga anghel po ay sinugo upang makapaglingkod doon sa mga taong magmamana ng kaligtasan, doon po sa mga taong maliligtas. Hindi ba ang anghel ay hindi naglilingkod sa lahat ng tao na anytime pwede mong tawagan at sambahin. No, sila po'y
lingkod ng Diyos, inatasan para maglingkod doon sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan. Na halimbawa dyan, si Pedro, nung siya po'y makulong, anong ginawa po ng anghel? Pinuntahan siya ron, kinalaga ng kanyang kadena. Sapagkat ang mga anghel po ay lingkod doon sa mga maliligtas o sa mga ligtas. Kaya mga kapatid, tignan nyo lamang sa ating pong buhay. Ilang aksidente po nangyari sa akin, even in Saudi. Na ako po ay inatake, hinimatay ako sa gitna mismo ng kalsada habang nagmamaneho ako ng trailer truck. At halos 1 o 2 oras akong tulog doon. At nung magising ako sa unahan ko, napakahaba kilometro mga sasakyan ang naghihintay at nagtsatsay yung mga Arabo doon. Sa likod ko naman, napakaraming mga tao, mga sasakyan na pila-pila, at sila po'y nagtsatsay, naghihintay kung kailan ako gigising. At nung ako po'y gumising at umabante, saka naman sila nagtakbuhan sa kanilang sasakyan para magtuloy sila sa kanilang pagtatravel. Now, sino po ang nagligtas sa akin doon? No, ako po'y maka-aksidente. Mismo doon sa Saudi, na 3 ang namatay, 2 sa kotse at isang driver ng Mercedes-Benz na lumusot sa kanyang windshield at natanggal yung 2 gulong sa unahan. At ako nandoon na hindi man lang ako tinignan o in-interview o inusisa ng mga pulis na doon sa harapan ko, sa headlight ko mismong naggumagaw ng report. Pero hanggang sa makalipas ang 2 oras, iniwan ako, nilinis ang kalsada. Pero sino ang maring nagbantay sa akin doon? Naniniwala ako. Nang sabi nga sa Hebrews chapter 1 verse 14, sila ay mga lingkod na sinugo ng Diyos para paglingkuran ang mga taong magmamana ng kaligtasan. Mga anghel nananabik makita ang katuparan ng kaligtasan, gaya ng sinabi rito sa ating text. Sila po'y nananabik. Kung sino itong si Kristo, hindi nila kilala. Pawang pahayag ng mga banal na espiritu na kinasihan ng banal na espiritu, at ang mga anghel nito, sila lingkod din. Sino itong si Kristo? Nananabik sila, paano sa katuparan ang sinasabi ng propeta na siya'y mamamatay? Paano? Si Kristo, sino siya? Ayon sa mga pahayag ng mga apostol. Bakit kinasasabikan ng mga anghel ang katuparang ito, mga kapatid? Bakit? Bakit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila man ay involved. Sangkot sila sa biyayang ito. Sa proseso po ng kapahayagan ng kaligtasan ni Kristo. Tingnan nyo, tulad na lamang ng pagpapakita ni Gabriel kay Daniel. Si Gabriel po nagpakita kay Daniel sa chapter 8 and chapter 9. Siya po'y nagbigay ng kapahayagan. Maging kay Zacarias at si Elizabeth, na tatay po o pamilya o magulang ni John the Baptist. Tingnan nyo ang sabi sa Luke chapter 1 verse 11. Nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng insenso. Na makita niya ang anghel na sindak at natakot si Zacarias. Subalit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Juan. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang." Verse 17, siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang panumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at mga suwail sa karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang bayang nakaalaan sa Panginoon. Sino po si Juan? Siya po yung mauuna kay Hesukristo, at yan ay pinahayag ng anghel. Verse 18 hanggang 19, sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko malalamang gayon nga? Sapagkat ako ay matanda na at ang aking asawa ay puspos na ng mga araw."
At sinagot siya ng anghel, ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. So, nakita natin sa proseso po ng kapayagan ng kaligtasan ni Kristo, anghel po ay may bahagi ang anghel. Maging sa pagpapakita niya kay Maria, kay Jose, kay Maria, ganito ang sabi sa Luke chapter 1 verse 26, nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na katakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan na Jose, mula sa sambayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumaiyo. Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing yon at iniisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng katastasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? Nakita nyo, involved po ang anghel pagdating po sa good news of salvation. Kaya, ang mga anghel ay hindi naglilingkod para sa sarili, kundi para sa atin, mga kapatid. So nakita ninyo, kakalimutan ba natin ang mga spiritual frontliners na ito ng Diyos? Darating ba sa ating mabuting balita? Mabubuo ba ang salita ng Panginoon? Mangyayari ba ang katuparan ito? Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, gusto ko mag-iwan ng ilang dapat nating tandaan. Alam nyo, mataas ang turing ng Ama sa atin na kanyang mga pinili. Nasaan ang mga pinili ngayon, mga kapatid? Ang sabi po sa banal na kasulatan, sila po ang templo ng Espiritu, ang iglesia. Ecclesia means the called out ones, mga tinawag, mga isa-isang tinawag, at sila'y pinagkaisa bilang katawan ni Kristo na siyang iglesia. Mahalin natin ang iglesia, mga kapatid. Dapat mapabilang ka sa totoong iglesia. Hindi po simbahan na gawa-gawa ng tao, kundi iglesyang itinatag ng ating Panginoon. Napakalaga po mapabilang sa iglesia, sapagkat yan po ay ipinreserve ng mga frontliners natin. At ikalawa, napakataas po ng pribilehiyong mayroon tayo. Napakataas po. Kaya nga ito'y napakabigat at napakalakas na motivation sa atin para tayo sumamba sa Diyos. Sumamba tayo sa Kanya ng totoong pagsamba, hindi sa paraan ng tao na nakikita natin sa paligid, kundi sa paraan ng Diyos ayon sa Kanyang banal na salita, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat yan ang hinahanap ng Diyos, mga totoong sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. John 4:23. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Hindi po yung husay ng gawa ng tao, paraan ng tao, uso sa mundo, kundi anong sinasabi ng banal na kasulatan na siyang hinahanap ng Ama at sino ang totoong mananambahan sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabi pong sumamba tayo, ano ibig sabihin ng pagsamba? Every Sunday lang ba, mga kapatid? Marami rin nagsasabing, hindi, araw-araw. Pero teka muna, i-qualify natin. Ano ibig sabihin araw-araw na pagsamba? Dapat nating maunawaan ito, mga kapatid. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. 1 Corinthians 6:19 to 20.
O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa iyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi na sa inyong sarili? Tingnan nyo, pag-aari tayo ng Diyos, buong pagkatao natin, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Now, ang sabi po rito, katawan po ang dapat magluwalhati sa Diyos. Ano pong katawang ito? Ano pong tinutukoy dito? Ito'y makikita natin sa Romans 12 verse 1. Ano pong sabi sa Romans chapter 12 verse 1? Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na siyang handog na buhay, banal na kasyasya sa Diyos na siyang ninyong makatwirang paglilingkod. Katawan po ang ating pong ipaglilingkod sa Diyos. Katawan po ang ating pangsamba. Tingnan nyo, malinaw sa English po ganito Sa English po, NASB, ganito. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present. To present means to offer. What? To present your bodies. Bakit po bodies? Ang ibig sabihin, the whole person, ang buo nating pagkatao, a living and a holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Nandun po yung service of worship. Yung ating pong katawan na ating pong ipaglilingkod as a frontliners, yun po yung totoong pagsamba. Hindi lang po yung pagsamba natin every Sunday na dalhin natin ang ating katawan. But every day, dapat nating i-offer our bodies as a living sacrifice. Hindi po yung mga bagay-bagay na sakripisyong ialay, kundi katawan natin. Paanong paraan? Sa magitan ng paggamit nito sa paglilingkod sa iba, hindi sa ating sarili. Ito po ang totoong pagsamba. Present or offer our bodies a living sacrifice. Para saan? Maging spiritual frontliners. Kristiyano po ay tulad ni Kristo. Again, gusto kong balikan yung Matthew 20:28. Matthew 20:28. Bakit ko sinabing ang mga Kristiyano ay tulad ni Kristo as a frontliners? Number one frontliner po ay Jesus Christ. He offer His body, Himself, ang kanyang pangalan, ang kanyang sarili. Kaya ang sabi sa Matthew 20:28, kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay sa napantubos sa marami. Nakita nyo? Ang katawan at buhay ni Kristo ay para po sa atin, hindi para sa Kanya. Gayon din tayong Kristiyano. Huwag tayong maging selfish. Sarili lang natin tinataas natin. Gusto nating hangaan tayo ng mga tao sa ating galing, sa ating husay. Pero hindi natin ibibigay ang ating sariling katawan para sa kapakanan ng mga tao ngayong naliligaw. Marami na pong nahuhulog na anihin, nasa impyerno na ngayon dahil sa kakulangan ng mga manggagawang dapat pumunta sa kanila. At nais ko ring kausapin ng mga wala pang kaligtasan. Aksidente kayang marinig mo ang panawagang ito ng Diyos? Aksidente kayang marinig mo ang mensaheng ito? Ito po'y kanyang itinalaga nung una pang panahon. Iningatan ito mula sa mga propeta, sa mga anghel, sa mga apostol, at sa banal na espiritu upang makarating sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Isuko mo buhay mo kay Kristo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Sumampalataya ka kay Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Ngayon din, huwag mo nang ipagpabukas sapagkat hindi mo hawak ang bukas. Tayo po'y manalangin. Ama namin, nagpapasalamat kami sa iyo pong salita at katotohanan. Mayroon kayong itinalagang mga tao upang maglingkod, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa amin. Kami rin po, Panginoon, ay dapat tumulad sa inyo na ibinigay ninyo ang inyong sarili para sa kapakanan ng maraming tao. Nawa, ganun din po, Panginoon, hindi kami maging selfish, nakatingin lamang sa aming sarili, kundi ihandog at isakripisyo namin ang aming paglilingkod alang-alang sa iba. Maraming salamat po. In Jesus' name.
Amen.